Okay, ready na po ba kayo para sa second part ng ating pong series? So 3 months pa natin yung pag-aaral nitong Colossians. Kung nababasa niyo po yung Book of Colossians ay mas maganda para masubaybayan rin po kung ano yung mga kaganapan. Sa chapter 1 pa rin po tayo, verse 3 to 8 yung ating kukuhanan today. May nilagay po akong, ay hindi na ako naglagay ata ng verses po dyan ng PowerPoint. Yung ano lang, nakalagay lang na text. Pero sa Tagalog na version aking pong babasahin, sa Magandang Balita Biblia, ito pong sinasabi. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Tuwing ipapanalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Talatang 5. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay naipangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang narinig ninyo at naunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Talatang 7, ito pong sinasabi, natutuhan ninyo ito kay Epapras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. And then verse 8, sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Pagpalain po ng Panginoon ang Kanyang salita. Nakaraang Sunday, pinag-usapan natin po yung tinatawag nating background ng Colossian Church, maging yung pag-assert o kaya pagbanggit ni Pablo na siya yung sumusulat patungkol po sa nalaman niya na i-report ni Epapras patungkol sa nagaganap sa mga church, particularly po itong Colossian Church, kung anong mayroon nagaganap sa kanila, particularly po yung mga maling turo na kailangan ipaalam ni Pablo ang tamang katuruan patungkol kung sino si Kristo, yung supremacy of Christ, at kung yung kaligtasan na wala nang iba pang pwedeng gawin ang tao dahil siya yung sufficient Savior na tinatawag. This is yung pinaka-text tema natin for this series. At napansin din po natin na itong pagdating dito sa verse 3, nabago na po yung content as far as yung paano na ipinapakita ni Pablo kung ano yung mga Kristiyano na namumuhay sa mga taga-Colosas. At yung content ng kanyang pagsulat dito sa verse 3 onwards ay yung pagpapasalamat niya sa Diyos dahil mayroon siyang magandang nabalitaan sa kanila, katangian ng isang church na talagang dapat tularan o kaya dapat ding sabihin makuha ang halimbawa na mayroon nito para sa buhay ng isang Kristiyano. Halimbawa kung tatanungin po kayo, ang mga Koreano po, ano po ang kakaiba na mayroon sila sa Pilipinong Kristiyano? So napansin niyo naman siguro yung kung nandito po kayo ng May, nagbumisita po ang mag-asawang si Tony at saka si Jane Jong. Mapapansin niyo po, may kakaiba. Of course, mga iba pang kasama ni Pastor Shin ng saglit ng bumisita rin dito. I think nung April po pala yan, pagkakamali pala. April ba yan bumisita sila dito, Pastor Shin? Or February. So, I think nakapunta sila dito sila, Pastor Shin, at kasama yung mga ibang grupo. Anong kakaibahan po na pwede natin ding tularan ng mga Koreanong Kristiyano? Iisip po kayo. Prayer, tama yan natin. Grabe ho talaga, pag nanalangin ho sila, walang kini-kini ho. At mararamdaman din namin uli yan kasi bago po mag-start yung church services nila na observe namin noong 2016, talagang iba yung atmosphere.
pagpasok nila sa church nila, ano talaga, nananahimik na yan pero nananalangin. Ganun po yan. Wala po nang chika-chikahan. Pagkatapos lang nun, pag hindi pa nag-i-start yung service, ganun na po sila. So, may kakaiba na pwedeng inisip natin, pwede namang manalangin kasi may mga time din na manalangin sila matindi rin, maingay. Kaya nga yung bago mag-start yung prayer, babanggit ng 3 times na Jesus sa ating mga nakataranas na ng grace encounter, di ba, or experiencing God. Bago mag-pray, babanggitin yung Jesus ng malakas. Mayroon silang ganong orientation. At talaga maganda namang isipin na sa church naman talaga dapat ganun. Yung prayer, talaga yun. Intentional na ginagawa, ina-apply. Which is sa atin ngayon, dahil na-uso na yung online. Kaya, ino-online na natin yung prayer meeting natin. So, ang iniisip ko nga ako, kung talagang desidido kayo, ibalik natin yung face-to-face na prayer meeting na talagang sa church natin gagawin. Do, yung mga ilan naman may mga dahilan kung bakit mas prefer nila yung online. So, ganun po mayroon ang mga Kristiyano at yung church sa Korea. At I think, 2 beses na rin ba kami nakarating sa Korea o 1 beses na ganun po talaga yung observation namin. As far as the prayers concerned, ganun po sila. At pagdating naman dito sa pinag-aaralan natin patungkol sa Colossian Church, may kakaibang nakita si Pablo na nag-report sa kanya at sigurado na-observe din niya in a way na pwede rin nating tignan at aralin kung ano bang mayroon ito. Katangian ng mga taga-Colossian Church. So, unahin muna natin yung importante pinaka-foundational. Una, doon sa verse 4, mapapansin niyo po dyan, tingnan niyo sa Tagalog, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong the word pananampalataya, faith in Christ. Kasi sinabi natin na yung tao na nabubuhay dapat maintindihan niya na may dapat Kristong mas higit na pinaniniwalaan. Hindi yung religion, hindi yung mga samahan, but Christ is the supreme sa ano pa mga dapat maghari sa buhay ng tao. At sa mga taga-Colossian Church, mayroon silang ganun. Yung pananampalataya nila kay Kristo ay ganun na naman, na siyang ngayon pinapasalamat ni Pablo nung nabalitaan po niya yun. Pananampalataya na nakaangkla kay Kristo. Hindi sa material things, hindi sa religion, but in Christ. Hindi ko po alam kung yung napakinggan niyo pong gospel o kaya kung nakapag-share sa inyo ay tamang gospel na si Kristo dapat yung supreme at saka yung sufficient Savior. So supreme, of course, God, Jesus Christ is God, but at the same time, He is also our Savior. At sa mga taga-Colossian Church, ganun po yung pagkaunawa nila kay Kristo. At ngayon, pinapasalamatan ni Pablo yung ganun mayroon sila. At sigurado po, ang ipinapakita ni Pablo dito ay dapat ipagpatuloy nila yun, ganun uli, na naipapamalita sa iba pang mga lugar patungkol dito sa kanilang tinatawag natin characteristic sa kanilang kalalagayan. Kung basahin niyo po yung mga church na binabanggit sa Biblia, lalo pagdating sa New Testament kasi meron ganyang tinatawag. Pag binasa niyo po yung Revelation chapter 3 verse 15, ay binanggit doon yung isang church na taga Laodicea. So Laodicean Church. Sila tinatawag na mayroon namang kakaibang ito'y lukewarm. Ibig sabihin ay manigamgam na uri ng attitude ng pananampalataya. Mayroon namang deep church. Mayroon pong isang pastor na gusto niyang malaman at makuha yung attention ng mga membro para sila sa anumang pananampalataya na mayroon sila at yung estado rin nila as a church. So madaling sabi po, nag-call ng parang ilagay natin service si pastor. Ngayon, ang ginawa niya para makita ang sarili ng individual na dumadalo sa church ay naglagay po siya ng kabaong sa stage. Hindi gulat po yung mga membro, pasok may patay pa dito. May patay, ang tingin nila kasi kabaong po eh.
Di pa nangangaral si pastor, ito po ang kanyang pinanggit sa congregation. Gusto ko na kayong lahat, pumila kayo dito, at yung line-up na yan, unti-unti kayong lumapit dito sa kabaho, at tignan nyo kung anong mayroon. Isa na po silang pumila. Parang ganito halimbawa yung kabaho. Pag dunaw nilang ganun, nakita nila yung sarili nila. Kasi yung salamin, yung nilagay ni pastor doon sa ibabaw ng kabaho. Nakita nila yung sarili nila, lungkot silang bumababa. So lahat po yun natapos. Anong lesson yan, sabi ni pastor? Ano yung nakita nyo sa kabaho? Eh kung sarili mo yung nakita mo at mayroong kabaho, ano yung pinapakita doon? Buhay ka ba o patay? So patay na church. Wala yung totoong faith. Iniisip ko hindi naman kayo patay. Pakitatik mo yung katabi mo, buhay na buhay yan, siyempre. Kasi kung patay yan, delikado yan, umulto. Kung ayaw mo mamatay ang pananampalataya, buhay mong pananampalataya, dapat i-ankla mo, isentro mo yung pananampalataya mo kay Kristo. Amin po ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat yung faith natin kay Christ lang para hindi mamamatay. So yun po yung unang nakita ko ni Pablo. At I pray na hindi humantong yung iyong pagkilala kay Kristo hindi dahil sa magulang mo na Christian. Dapat mawala po yun. Pasalamat ka at naging Kristiyano yung magulang mo at nakakilala ka kay Lord. Personally po yun. Individual po dapat. Huwag nyo sabihin, mga nanay, anak nyo ay naisilang nyo Kristiyano. Hindi po. Ang katotohanan, individual na i-confess ng anak ng pag lumalaki na intindihan niya patungkol sa Kristo at kaligtasan. Kaya nga po wala magsasabi, anak ako ng pastor, anak ako ng nanay ko na Christian, ay Christian na rin ako. Hindi po yun. Dapat mayroon pa rin gagawing individual na pagkilala, pag-amin, pag-acknowledge that only Christ is the supreme God and as well as sufficient Savior. Alam niyo po, yun pong problema mo natin kasi tinatawag tayo na bansang Pilipinas na the only Christian nation in Far East. But the problem is religiously totoo. Pero it comes to how the true about that faith, hindi po. Kasi po hindi religion ang magliligtas sa tao. It's a relationship with Christ alone. Kaya marami pa po tayong babaguhin. I mean, yung katotohanan na dapat ituro. Maliban sa mga kakilala natin, mismo doon sa pamilya po natin. Kaya nga, yung mga magulang dito na hindi pa Christian yung anak nyo, ay dapat po kayo magiging isang, masasabi natin, either we call it nagpapastor, kung ikaw yung tatay, ikaw yung pastor ng pamilya na yan. Kung ikaw yung nanay, ikaw pa lang yung Christian, panalangin mo yung asawa mo na maging Kristiyano kasi malaki, kinalalaman din. Kaya nga isang pinagpipre ho natin, na kapag ang mga lalaki, kailangan natin na mag-man up. Yun po kasi yung challenge natin ngayon, yung mga katatayan natin, medyo nahuhuli ata, na iwanan ng mga kabataan. Maging mga nanay, medyo nahihirapan din ata sa pagpapatuloy. But I pray na as a church, as a CTTP, dito sa Batasan, I pray na yung faith na mayroon tayo, yan po ay mag-i-influence. Kung ikaw ay pamilyado, may anak ka, dapat may influensyahan at matulungan ng iyong anak sa katotohanan at matanggap na si Kristo ang Supreme Lord and Savior. So yun po yung nakita po natin dito. Maliban pa po dyan, hindi lang faith na ano po yan, strong faith kung may lalagay natin. Na inahintulad din po yan sa mga taga-Thessalonica na mga Kristiyano. Kung babasahin niyo po yung 1 Thessalonians
chapter 1, verse 2 and 3, at even chapter 6 or verse 6 to 10. So yung the whole chapter, yung part ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 and 3 and 6 to 8, at 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Pinapikita po doon na katulad din ng mga Kristiyano sa mga taga-Thessalonica, sila din ay may ganung klaseng pananampalataya. Kaya ang tanong natin, kung i-measure kaya ni Lord yung faith na mayroon tayo individual ngayon at saka as a church. Kasi kung individually, mayroon tayong tamang pagkakilala kay Kristo, tinanggap natin siya sa yung Lord and Savior ng buhay natin, ibig sabihin yung faith natin na yan will always influence others that could make us a church to be known as that kind of faith na tulad ng mga taga-Thessalonians. So yun po yung una, nakita ho natin po dyan. At ano ba yung reputation nito kapag mayroon silang ganong klaseng pananampalataya? Mapansin ho natin na yung kanilang pananampalataya na yun ay hindi nasishake. It is because they really trusted Jesus Christ. Yung totoong pananampalataya na nakahangkla kay Kristo na siyang pinagtiwalaan nila. Hindi natitinag, sabi ng chapter 2 verse 5. Tingnan nga ho natin yan, yung klaseng pananampalataya na mayroon sila that makes them strong enough in their faith that even Paul ay kanyang pinapasalamatan ng Lord sa kanila. Sabi niya sa verse 5, nawala. Nalipat yung aking. Okay, sa verse 5 ng chapter 1 pa rin, chapter 2. Tingnan niyo po yung binabanggit. As far as their trust in faith to Christ, bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawawaglit sa aking alaala. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay, the word strong, na pananampalataya kay Kristo. Kung mayroon kang ng pananampalataya kay Lord, ang tanong na kasunod po dyan, para makatulad ka ng taga-Colossian Church, strong din ba yung faith na mayroon ka ngayon? Yung hindi ka natitinag kahit matindi yung dinadaanan mong problema sa buhay. Amin po ba? Na hindi ka, kumbaga sa ano po ay, nandun pa rin, tama pa rin yung pagtanaw mo sa buhay kahit na matindi yung dinadaanan mong problema. Kasi may kilala kang Diyos at siya yung hari ng buhay mo na siya tutulong sa'yo para yung pananampalataya mo ay magiging matatag pa rin. Alam niyo po, kapag pinag-usapan po ang faith, ay ang mga early church, particularly on how they really fight their faith to the persecution. Halimbawa na lamang, ilagay natin yung strong faith na yan. Kung darating yung pagkakataon na hindi natin sana naabutan, na ikaw ay pagpipiliin ng pagkilala kay Kristo or i-deny mo siya. Kasi darating yung dinabanggit na pagdating ng Antichrist. Okay? Matitimbang ngayon o kay malalaman ang strong faith mo kung sasabihin mo na pipiliin mo pa rin si Kristo na hindi mo siya itatatwa, hindi mo siya i-deny. Pero kapag sinabi mong, ay, pwede palang mabuhay na lang ako nang wala kay Kristo, ibig sabihin, posible nga na hindi pa nga strong yung pananampalataya. So, yun yung nakita ko ni Paul. Mayroon silang totoong pananampalataya na nakahangkak kay Kristo at yung pananampalataya na yun ay strong faith na tinatawag. Alam niyo po, sa ating kasing bansa ngayon ay sabi nila naman 80% ay Catholic pa rin yung belief. At then the other mga persons po niyan ay Christian, we call it yung mga, mayroon pang mga iba't ibang religion. Pero yung pag pinag-usapan kasi natin yung faith, ay hindi ito yung religion, hindi ito rin yung grupo na sinasalihan. Yung faith na yan is total trusting Christ or God in whatever circumstances na mayroon tayo. At mga taga-Colossian Church o Christian in particular, ay meron silang ganung klaseng kalalagayan o characteristic. Kaya nga, even to the point of their challenges, still
strong enough to say that they believe and trust in the Lord Jesus Christ. So yun po yung nakita ko natin as a result of that. Ngayon, ang tanong natin, dito kaya sa CTBB Batasan, anong klaseng pananampalataya mayroon tayo? Kapag inalam halimbawa, kasi yung ating partner ay na IGN, ay pwedeng, I don't know kung mayroon kasi kami mga session yan, Pastor Shinde, pwedeng pagre-reporting kami, no? Kasi may mga ganyan session kami na mentoring. I-share yung ano yung kalalagayan ng church, ano yung status ng church, at sigurado po, tatanungin din, lalo na yung ating mga program na kanilang dinala noong 2010 pa lang, at ngayon 2023 na, at itong PGL 20 is 13 years na po sila dito pabalik-balik sa Pilipinas. Of course, sa na-observe po in the 20 years, dahil PGL number 2 po ako dumalo, so ibig sabihin from starting, at yung second PGL sa Tagaytay ginanap, ay na-observe ko na ho yun after that, yung PGL 2, 3 onwards, at hanggang ngayon ay patuloy na tayo sumusuport sa ganoong gawain. At sa tingin ko naman, mayroong nagiging result dito. At malamang baka ipapaano sa amin yung mga church, diba? Dahil tulad nito, at present kasi meron kaming supposed to be 10 church po yan na minimintor ni Pastor Shin, at kasama ko tayo dun sa 10 na yun. Yung most likely parang 4 lang, no? 4 lang na church yung makakarating dun sa 10 na mga pastor, dahil yung mga iba na may inimbitahan ka ay hindi pa nakapag-apply ng visa. Yung iba yung nagkasakit yung mga pamilya na hindi pwedeng maiwanan. So to make this short, kung i-report ko kaya ang status ng church natin sa Batasan doon sa mga mentoring namin, ano kaya iniisip nyo pwedeng i-share ko? Lalo na pag pinag-usapan siguro yung pananampalataya. Hindi ko naman pwedeng pigihin. Nakatotohanan po niyan, mayroong quality ang church natin na pwede rin natin i-share. Tama po ba? Ang nag-iisip po. Of course, hindi natin pinag-usapan yung comparison kasi kung i-compare natin yung church natin sa mga taga-SBC, mayroong strength sila na hindi natin kaya yung tapatan kung ilalagay natin. O kaya nagkarlan, kasi ang nagkarlan, kasama rin natin yung ating senior pastor na nagkarlan. Kanya rin may baha. Ang Rock District, of course, si Pastor Miguel as para siya kasing namumuna doon sa Rock District, which is mga 10 churches din po yun. So, ang gusto ko pong ipakita ko ngayon dito, anong klaseng faith kung ilalagay natin ang mayroon ang church natin that could make really strong enough para mas pag nalaman ng mga ibang, sabihin natin, churches, na ito pala ang mga taga-CTTB Batasan. Ang gaganda at kagwapo nila. Physical pala tinag-usapan. Pakisabi mo sa katabi mo, medyo matsura ka naman, kahit pa paano. Distinctive, ano? Gandang lalaki lang pala yung pinalawon. Faith palagi yung dapat. Kasi yung po yung ating pong magiging puhunan sa pagpapatuloy natin sa buhay nito. Pero I do believe, mayroong distinctive, mayroong characteristic ng church natin na talagang kailangan natin magpatuloy. So, siguro, titingnan din namin yan sa planning by November kasi kailangan mag-isip ng mga dapat gawin para mapalakas ang church at anumang quality ng church na mayroon tayo ay pag-uusapan ng leadership yan by November para makagawa ng mga gawain, magpapatatag kung kinakailangan. So, let's pray about that as well. No? Sa by November po ay yung planning stage po ng ating church. Ngayon, maliban yung kanilang faith in Christ that is really strong, na pinagpapasalamat ni Pablo, yung pangalawa na mapapansin po natin dyan, sa verse 4 pa rin, yung kanilang pag-ibig sa mga kapatiran, the love for all the saints. Sinabi ko nung last Sunday, pag sinabi nating saints, ay ito po yung mga kapatiran. Or when ang thinking word doon is the believers. So, ibig sabihin,
yung personal na pananampalataya ng bawat isa doon sa time na yan, sa mga taga-Colossian Church, that made them as one church really strong. Pero may pangalawa pang nakita si Pablo na kanya yung pinagpapasalamat, yung pag-ibig nila sa kapatiran. Kaya matignan niyo po, I think verse 4 pa rin yan, kung papansin niyo po yung talatang 4 pa rin. Okay, ulitin po natin yan. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng hinirang. Doon ginamit dito yung, yan, sa magandang balita, lahat ng hinirang. So, ibig sabihin, yung mga iba pang Christian na kumilala rin kay Lord katulad nila, ay mayroon silang ganung klaseng pag-ibig. I think we could say that this kind of love ay hindi lang pakitang tao kung ilalagay natin. It could be an agape love that makes this Colossian church na ganun na lamang yung kanilang pagtanggap at at the same time yung pagpapadama ng pag-ibig sa bawat kapatiran or the saints. Kaya their love towards Christ ay nagpakita naman sila ng pag-ibig sa kapatiran. Kaya tingnan niyo po, hindi naman pwede yung mahal mo ang Lord na hindi mo rin mamamahal yung kapatiran o yung sister or brother. Kasi magiging sinungaling ka kung gano'n. At dapat yung iyong pagmamahal kay Lord, yan din po ay maipamalas ng pagmamahal sa kapwa. Of course, within the church, dapat talaga yon. At maging doon sa mga taong pwedeng nakakasalamuha po natin. I think yun po yung magandang tignan na quality na mayroon ng mga taga-Colossian Church. Actually nga po kung ilalagay natin yung all the saints, including siguro yung mga taong nakakasalamuhan nila na kapag sila ay nakipag-ugnayan o kaya nakakakwentuhan nila, ay hindi lamang pakitang tao yung pag-ibig ho nila. At alam niyo po, yung isang church na may pag-iibigan, agape love, yun yung strong church. Why? Hindi na nila iisipin kung may tinatawag nating pagkakamali yung kapatid na i-judge nila. Bagkus tutulungan nila yun na makaahon sa kanyang pagkakamali at may ipadama rin na mahal pa rin nila kahit nagkakamali. Tingnan nyo na lamang po sa loob ng pamilya. Kapag nagkamali po ba, mga nanay, tatay, pakita sa mga kamay, mga nanay at tatay, please. So makita ko, parang yung mga iba ayaw pagtanggapin na ng tatay. Ito ang hamon sa inyo. Kapag nagkamali pa po yung anak nyo, ano yung reaction nyo po? Di kayo sinunod, halimbawa. Anong reaction nyo? Ayun, sabi ni Sister Milita, magagalit. Eh, talaga naman magagalit ka. Pero ang tanong, mawawala ba yung pagmamahal mo sa anak mo dahil sa kanyang pagkakamali o maling ginawa niya? Anak mo pa rin yun, wala ka magawa. Kaya yung pagmamahal mo nandiyan pa rin dapat. Sapagkat mali talaga ang gagawin niya, ginawa niya, so magagalit ka. Pero dapat hindi mawawala pa rin yung love. Kasi tingnan niyo po, halimbawa natin, si Lord ba pag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, gagalit din ba siya? Nagagalit din ba ang Lord? Parang nag-iisip pa tuloy kayo. Bakit pa niya ginunaw yung mundo noong unang panahon ni Noah? Kasi grabe na yung kasalanan, di ba? Chapter 6. Kaya may blood. Kung hindi nagalit si Lord, tuloy-tuloy pa rin yun. Pero nawala pa rin ba yung pagmamahal niya yung sa galit niya? Nawala ba yung pagmamahal niya sa katakatawan? Sa iyong kalalagayan na yung kapatid, kung nagkakamali ka ba, nararamdaman mo ba na wala na yung love ni Lord? Kasi kung nararamdaman wala na yung love ni Lord, eh medyo meron kang tinatawag na ang tawag po natin dyan ay wrong connotation kung sino yung Diyos na nagmamahal sa'yo.
Kasi kahit nagkakamali ka, yun pa rin yung love ng Lord, ito nagbabago. Hindi mo man yan nararamdaman, pero yung love niya nandyan pa rin. Tingnan niyo po, ano yung naging sinabi natin dyan? Kung yung pagkakasala ng tao hindi sapat yung mga bagay na ginagawa para maalis yung galit ng Diyos, ba't niya ipinadala si Jesus Christ na pinakamamahal niyang anak para sa iyo at para sa akin, na yung kamatayan niya doon sa krus, yung pag-alay niya ng kanyang buhay, pinaka-costly sa lahat ng cost na hindi natin kayang bayaran yung pag-alay ng Diyos Ama sa kanyang anak para sa iyo at para sa atin. Hindi mo ba inisip yun na mas mahalaga pa kaysa yung ginagawa mong kasalanan? Pero nangangahulugan din, hindi naman pwede rin na mamumuhay ka sa kasalanan kung Kristiyano ka, na medyo problema rin yun. Supposed to be at dapat lamang na kapag tinanggap mo si Lord sa buhay mo at talagang totoo ang pananampalataya mo, yung pag-ibig ng Lord naranasan mo, hindi ka mamumuhay sa kasalanan, kundi aalis ka dyan dahil hindi yan ang buhay na ninais ng Diyos para sa iyo. Ano po ba? Kaya nga ang problema po dyan, kapag namumuhay ka pa rin ngayon sa kasalanan, ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung sacrifice, yung love ng Lord sa'yo. Yes, kahit na nandiyan ka ngayon, still the love of God ay hindi nagbabago. Dapat hindi matauhan ka. Apo ba? Sabihin mo sa katabi mo, dapat lang matauhan ka. Matauhan yun. Para hindi pa natatauhan. Kasi mahirap po eh. Baka mamaya masyado ng yung puso at yung isip. Pero still, the love of God. Pero dito po, yung love na yun sigurado na mayroon ng mga taga-Colossian Church, pag yung faith nila kay Jesus Christ, it is because they really experience God in their life. Yung napakinggan nila kay Epapras na pangangaral patungkol kay Kristo, na totoong Supreme Lord at Sufficient Savior, ay buhay sa kanilang puso. Kaya nga kung anong mayroon si Jesus Christ ng klaseng pag-ibig, yun din po yung ipinadadama nilang pag-ibig sa kapatiran. Na hindi nila iniisip, ay, makasalanan itong kapatid na ito, hindi natin dapat isama sa grupo yan. Ay, masyadong marites yan, kapatid. Masyadong sa marites yan, baka tayo imarites din sa iba. Di mo na natin isama yan sa grupo, baka makakasira pa yan, di tayo lalago. Wala ko silang ganung concept ng pag-iisip sa kapwa. Ipinapahirap pa rin nila yung pag-ibig. Kasi tingnan nyo naman po, halimbawa, lahat tayo mga mamarites dito. Sino sasalihan mong grupo kung ayaw kami ng salihan? Eh, isali. Magsasali na lahat ng marites. Eh, gusto ko pong i-point ganito. Yung mga maling gawain ng isang tao, kapag ito ay ilalagay pa rin yung totoong pag-ibig, natatanggap, it is because hindi kinokondem. Gusto ko namang ilinaw sa atin, hindi mo kukondinahin si Rin kung mali talaga. Pero kairalin mo pa rin yung pag-ibig na siyang maglala sa tao na yan, na kahit masabihin siya ay nagkakamali, ay nararamdaman pa rin niya na mahal pa rin pala siya. Tulad ng pagmamahal ng Lord sa atin. At yung love na yun, nakita naman natin sa mga taga-Colossian Church, ay naibapat na magulit niya. I think yun yung mas malinaw, that the kind of love that makes the church in Colossians, so not only their faith is strong, but their love to the brethren. Last but not the least, yung pangatlo. Yung gospel was bringing forth fruit among them. So, mayroon talaga silang tamang pananampalataya that is strong, that kind of love that manifested sa mga kapatiran, hindi lang pakitang tao dahil naranasan nila yung love ng Lord. At may bunga na ilalabas nito kayo kung manifestation ng bunga. Tingnan niyo po.
Ano po yung mapapansin ho natin dyan? Actually po sa verse 23, do yung verse 6 may binanggit na po dyan. Tingnan natin yung verse 6 and then tingnan natin din po as compared to chapter 1 verse 23. Sa verse 6, ito po ang binanggit ni Pablo sa kanila. Tingnan niyo ho yung verse 9. Okay, ano nga yan? So ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong, hindi lang sa buong batasan, hindi lang sa buong Balara. Hindi lang sa buong amparo, hindi sa mga taga-amparo natin, hindi lang taga-amparo ng Holy Spirit, o kaya sa anong tawag natin dyan? Ating mga kapatiran, ito pa mga ibang lugar. Tapos, Cavite, wala si Kuya Buk dahil San Mateo, yan, San Mateo. Tingnan niyo po, San Juan, may San Juan pa. Lumalaganap sa buong daigdig. So, ibig sabihin, hindi lang ang Colossian Church, yung kanilang, ano bang tawag natin dyan, influence na ipamalita kung anong mayroon sila, kundi pati sa buong mundo. Ano bang kasunod po niyan? Hindi po, tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan. So, they hear the gospel through Epaphras, na siyang nagpangaral, at of course, itong sulat na ito, na ipinapaabot ni Pablo na sulat, na daladala ni Epaphras ng mga taga-Colossians, narinig at naunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So, yung kanilang strong faith and influence of love to others ay it is because the gospel na napakinggan nila totoo at ngayon ipinakita, binabalik pa rin ni Pablo na yung lahat ng ito dahil sa biyaya ng Diyos. The grace that comes from God. Kaya nga yung fruit of that, it is because the grace of God overflowing sa kanilang mga buhay. Binanggit din po sa verse 23, sa chapter 1 pa rin po yan. Tingnan natin yung verse 23. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral sa mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. So panatili, sabi ni Pablo, yes, your truth, at yung trust in Christ, at yung faith na mayroon kayo ay strong, at yung love na ipinapadama nyo sa kapatiran ay nilalagay sa biyaya ng Lord, kaya nagagawa nyo yan at nakapapamuhay nyo. Pero ang binanggit pa mo niya, kinument niya, magpatuloy kayo doon, magpakatatag pa ho kayo, sabi niya. Kasi nga po, at that time, kung hindi sila manatili sa totoong pananampalataya, yung maling katuruan na dinadala ng mga Gnosticism, so yung Gnostics na belief, yung patungkol sa sa mga angels, yung paniniwala na pag marunong ka, marami kang alam, mas lalo ka may freedom at yung kaligtasan pwedeng matamasa mo. Dinalis po ni Pablo na hindi yan ang tamang dapat yung alamin, kundi yung katotohanan na inyong napakinggan tulad kay Epaphras at ngayon ay aking inuulit sa inyo muli na dahil sa biyaya ng Lord, magpatuloy kayo dyan. Kaya nga dito, bawal po talaga ho ang umatras sa pananampalataya natin sa Diyos. Kung nararamdaman mo pagod ka na, ay balik ka lang doon sa katotohanan na si Kristo ang strong foundation na dapat mong pananampalatayanan. Amin po ba? At huwag maghimagot dahil si Lord ang kasama mo natin. Tingnan niyo pa po, yung kanilang napakinggan na gospel about faith in Jesus at yung kanilang pagpapamalas ng love for the brethren ay naging bunga yan ng kanilang pagpapatuloy at pruweba na sila'y followers ni Jesus Christ. And I do believe yun din po dapat makita ho sa atin bilang mga Kristiyano individually and as a church, ibig sabihin, ano po yan tingnan niyo po, kung lahat po tayo strong yung faith natin, lahat ay nagpapakita at nagbabahagi o kaya ipinapadama yung love sa bawat isa. Di ho ba as a result of that, tayo ay magiging isang kilalang church na may totoong pananampalataya at yung pag-ibig na yan umiiral hindi lamang sa loob ng kapatiran o sa church, but even outside na i-share din natin yung love ng Lord.
At alam ko po, yun po yung magiging dahilan para tayo ay ma-recognize na mga ilan na tayo nga ay kakaiba ng church. This is because of that. So, ano pong pinapakita ho yan? Kung ilalagay natin siguro yung kabuuan. Ano yung key bearing fruit na mayroon ng mga taga-Colossian Church? Napansin po natin dahil sa kanilang napakinggan at sa biyaya ng Diyos. Ang binanggit ka pa iba dyan ay yung knowing and understanding na tinatawag that made them motivated to bear fruit sa kanila pong pagiging Kristiyano. At the same time, naiintindihan nila that in that way, they are the believers and followers of the Lord Jesus Christ. Mayroon pong mga tinatawag na words na ginagamit, mga terms, para doon sa kalalagayan na pag pinag-usapan natin yung grace ng Lord na naranasan po nila. That motivates the Christian in Colossians sa kanilang buhay na may tinatawag nating bungang pananampalataya. Dahil yung word na grace is unmerited favor na tinatawag at through Jesus Christ of course. So yung unang word, yung tinatawag nating condemnation. Ito mga words na ginagamit ng mga theological words para mailagay natin ano ba yung estado na para tayo magbunga at yung buhay natin may productivity as a part of Christian life. Pag sinabi natin condemnation, yun po yung kapag ikaw ay being guilty of sin and then we stand condemned in the sight of God and in danger of everlasting death. Halimbawa, kung i-memorize niyo po yung Romans 3:23, anong sinasabi po doon? Lahat ay nagkasala. All have sinned and fall short of the glory of God. At ang kasalanan may kabayaran po yan. Kaya yung Romans 6:33, ano pong sinasabi? 23, kanina Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala, kaya walang pwedeng magsabi walang kasalanan. Lahat po yan. At ang kabayaran ng kasalanan, sinasabi, for the wages of sin is death. Pero ito yung maganda. But the gift of God, ano sinasabi diyan? Eternal life. Ano yan? Basic naman yung pinapangaral ni pastor ngayon. Yes. This is the basic truth. Pero sa maraming pagkakataon, hindi yan naintindihan ng marami. Na yung kasalanan ay kabayaran. Kamatayan. Either we call it physical death or spiritual death. The mostly ay yung kasalanan, ang pinakaano po niyan ay consequence. Pag halimbawa, nagnakaw ka, nahuli ka, kung ano yung magiging consequence niyan, kukondem ka, ito yung guilty ka, ito yung kasalanan mo, ito yung katumbas na penalty ng kasalanan mo. So marami pong mga pwedeng nakapalot dyan. So the word condemnation, being guilty of sin and condemned to sin or everlasting death. Pero pasalamat ka kapatid ngayon. Sa tingin mo ba, yung status mo ngayon, condemned ka pa rin ba sa death? Binabanggit dyan sa Romans 6:23. Hindi na dapat. Kasi ikaw ay nakaranas ng everlasting life na ngayon, habang buhay ka pa at hindi ka pa kinukuha ng Lord, ay yung everlasting na yan, mararanasan mo lalo doon sa lugar na inihahanda ng Lord para sa iyo. Excited ka ba doon? Makapunta na doon? Everlasting life? Hindi mo sa katabi mo dapat everlasting life ang pupuntahan natin. Hindi everlasting hell. Tama ba? Baka yung mga ilan sa inyo gusto maging candidate sa hell, ha? Huwag po. Everlasting life yung ating patutungan kasi yun ang ipinangako ng Lord na kapag kinilala natin siya, mayroon tayong ganoong inaantay. Of course, yung buhay na mayroon dito, maganda na po yan. Sabi ng John 10:10, abundant life. Alam natin, ang kaaway maraming ginagawa para hindi maranasan yung abundant life. Second, yung alienation. Ito naman, being guilty of sin, we also find ourselves separated from God. Isaiah 59 verse 1 and 2. Kung titingnan niyo po, balikan natin yung Genesis.
Nung nagkasala si Adam and Eve, ano ang result kaagad nung nalaman na may yabag ng pagdating ng Lord para sila ay kaugnayin? Anong sinabi ni Adan kay Lord? Alala niyo pa ba yung Genesis chapter 3? Sinisig niya yung babae na si Eva. Dahil sa babae niya, sila'y nagkasala. Na kung tutuusin, yung separation na yun ay talaga siguro ngayon lang nila naranasan yun. It is because of that scenario. At ang resulta pa nga po niyan, nalaman nitong dalawa na sila ay binanggit doon, they are naked. Though, in the sight of God, because of sin, separate yung tingin nila in particularly, pero si Lord inaabot pa rin sila. Ganun katindi ang pag-abot ng Lord. Kahit na ganun yung nararamdaman ng tao, alienated, but in the sight of God, sila pa rin ay inaabot. At ang dahilan nga dyan ay hindi kinaya yung mga penalty of sin, kaya dinasabi natin si Jesus Christ. So yung word na alienation, ganun po siya. Di makailan sa inyo, nararamdaman nyo, kapag nagkamali kayo, may ginawa kayong kasalanan, lalo involved na mali yung ginawa nyo para kay Lord. Ano yung nararamdaman nyo? Guilty ka ba o hindi? At ang pagkakataon mga minsan nga po dyan, ayaw nyo nang lumapit kay Lord. Kasi naiiyan na ho kayo. Pero dapat kapatid, mas lalo kang maglumuhod sa Panginoon kapag may mali kang ginawa. Kasi yun yung opportunity na mararamdaman mo na ulit na ang Diyos pala ay hindi nagko-condemn sa atin. Yes, ayaw niya naman magkakasala dahil hindi niya na gusto niyang buhay. Pero dahil the human, pakitapin nga yung katawan niyo, human. Pero huwag niyo naman gamitin na. Huwag niyo naman palaging, takat tayo tao lamang. Kaya maraming pagkakamali. Huwag naman po. Still, yes, nandun tayo sa human nature. Pero thank God because Christ, hindi na tayo alienated. Then the third, C, propitiation. Ibig sabihin po niyan, but in love and mercy, yung Lord na yan, God sent Jesus to be our sacrifice for our sins, to appease. Ibig sabihin talagang maalas tayo, yung papapayapa tayo, and God's just and righteous anger. Kung tingin niyo po yung 1 John 4:19. So propitiation, ibig sabihin si Jesus Christ po yun, nipindala ng Diyos naman para tayo yung magkaroon ng tinatawag nating pagpapayapa o appeasing na tinatawag. Liberty is justification. Ito yung word na yan, medyo mas ginagamit po yan sa korte. Justified by faith na binabanggit. Dito naman, by responding in obedience faith, we can be justified, declared not guilty. Ibig sabihin, by virtue of Jesus' sacrifice in our stead. Diba ganito po yan? Harap ka sa korte, may kasalanan kang ginawa. Dahil sa ginawa ng Jesus Christ na pag-aalay, tinanggal ka doon, binayaran niya. Ang korte magsasabi ay may nagbayad na sa ginawa mong kasalanan. Yung consequence dapat ikukulong ka o kaya kung papatayin ka dahil kung ito man ay sa bansa natin kasi inalis yung death penalty po eh. Sino pong naalala nyo na pinatay dahil na sa death penalty ng Celia Electrica? Naalala nyo po ba yan? Sino po? Si Bibi. Marami po, exaggerate. So, dahil sa atin, yung panahon na yan ay yung batas na kapag talagang ang consequence na harapin mo sa ginawa mong kasalanan equivalent ay death penalty ay Celia Electrica. So, inalis na po yan ngayon. Doon ngayon, may tinatawag tayong anti-ini-inject. Lethal injection, which is meron din tayong absurd na lethal injection. Pero dahil si Christ na yung Panginoon mo, kahit anong ulit kasalanan na ginawa mo, dahil sa Kanya, dahil kay Jesus Christ, sa harap ng Diyos, inaalis niya po yun at ikaw na ay hindi guilty.
sa consequence of death. O kaya pagkakakulong ko ilalagay. As analogy. So, ibig sabihin, si Christ palagi yung solusyon mo dito. Kaya yung justification, hindi sa ating mabubuting gawa ma-justify yung sin natin. Through Jesus Christ palagi. So, justification. And then, reconciliation. Dito na nga, magkakaroon ng pag-aayos. Dati tayo ay tayo na ay free from the guilt of sin. The word reconciliation. Kaya nga, kapag may inaano ka ng konsensya mo o budhi mo sa mali mong ginagawa, ang palagi mong sasabihin, ako na ay ginustify, ako na ay pinalaya ni Jesus Christ. Yes, Lord, mali ang ginawa ko, kino-confess ko yan. Pero hindi sasabihin ng kaaway, ay, Kristiyano ka, marami ka pang ginagawa. Hindi ka totoong Kristiyano. Kapag sinasabi na yung binubulong ng kaaway sa'yo, kasabihin mo lang, pinapangatawan ka pa rin na yun. Kahit magkakamali ako, may Kristo na namatay para sa akin, nag-reconcile sa akin sa presensya ng Diyos Ama. And then yung sanctification, which is part of it, tayo ay binabago o sineset apart kung ilalagay natin for the service of the glory of God. Kaya ganito po, bakit natin tinignan din ito, bahagi nito, yung nakapailalim sa grace na tinatawag. Kasi po, kung naiintindihan natin yung condemnation, ganito pala, alienation, propitiation, justification, and reconciliation, yung sanctification process, habang ikaw ay nagpo-proseso, pinapabanal ng Diyos. Dati, sinungaling ka ng 10 beses sa isang araw, ngayon isa na lang. Meron pa rin pala. Kasi hindi ka pa perfect eh. Tatawa ba kayo? Totoo ba yun? Nababawasan ba yung sinungaling? O baka naman 10 taong ka lang Christian, 10 taon yung 10 beses ka nag-sis ng pumagapon, 10 beses pa, hindi ka pa rin nakakaalis doon, hindi ka pa rin nakakagraduate. Eh, mali naman ata yun. Hindi tama yung pagkilala mo kay Christ. Kahit pa paano, na ipoproseso ka, ang term na gagamitin natin sa sanctification ay pinababanal tayo ng Lord araw-araw. Hindi perfect yung word kasi hindi natin kayang i-perfect. Tama ba? Tama ba? Sabi mo sa katabi, hindi ka pa perfect. Pero pinababanal tayo ng Lord araw-araw. Ibig sabihin, may progress, may sanctification process yun. Para sa ganun, kapag ikaw ay set apart at sinasanctify ka, ibig sabihin may greater purpose para gamitin ka ng Lord sa gawain. Tama ba? Kaya nga hindi tayo basta-basta naglalagay ng musician, worship leader, si teacher na kaagad-agad. Isipin mo, ba, nakakilala ngayon, ay pwede ka na pala kasi Kristiyano ka na, o pwede ka na magsubmit, o pwede ka na magpunto kasi magaling ka naman. Hindi po. Mayroon pa rin tayong ginagawang mga proseso na tinatawag. At si Lord pinoproseso pa rin tayo araw-araw. Kapatid, kung ngayon ay nararamdaman mo yun na ikaw ay pinoprocess ng Lord, minsan mahirap, masakit, dahil tinatama ni Lord yung buhay na mayroon ka, magpasalamat ka kay Lord dyan kasi yung sanctification, ibig sabihin nararamdaman mo. At yung sanctification na yun mahalaga, para sa ganun, ipiprepare ka ng Lord sa isang magandang paggawa o kaya gampanin sa Panginoon. Ano po ba? Palapakan muna natin ang Lord. May plano ang Lord sa inyo, kaya gusto niya may process ka. Yung sanctification, maranasan mo dapat yan. Kasi ang binanggit dyan sa sanctification is by virtue of Christ's death, we may also be set apart. Ang term na ginagamit dyan, pwedeng inihihiwalay para sa ganon ay makapaglingkod ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Babasahin niyo yung Romans 6, verse 17 to 18, and then verse 20 to 22, nandyan po yun yung word na sanctification. So, ano yung pwede natin ipagpasalamat ngayon mga kapatid? Sa ating pag-aaral dito sa Colossians, dito pa lang tayo sa chapter 1, itong verse 3 to 8, ay sa isang banda, ay isang taong ginamit ng Lord. Of course, sa panunulat ni Pablo, pero may ginamit na Lord, binanggit din ni Pablo na si Epapras, na siyang nagdala ng tinatawag nating magandang balita that the grace of God is available for all, those who believe in Him. At of course, si Epapras din ang nagpakita
na mayroon talagang totoong pag-ibig na nakita doon sa mga taga-Colossian Church. Dahil sa response nila doon sa grace na binabanggit patungkol sa Diyos. Kaya nga ganito po, as I end today, for this particular na topic, the Colossian Church, ano mayroon sila. Alam niyo po, ang isang sabihin namin kami ng mga pastor na nasasayahan kapag nakakita kami ng mga members sa church na hindi basta-basta natitinag yung pananampalataya. Na kahit may bagyo sa buhay, nandiyan pa rin, nagpapakita. Ibig sabihin, nag-aating sa church, kung mayroong ginagampanan niyan, hindi yan nagiging hadlang yung kanyang mga challenge sa buhay. At the same time, yung love niya kay Lord nandoon at yung love sa kapatiran. And I don't believe, kahit nitong dalawa lang na ito, nakatangian na mayroon ng mga taga-Colossian Church magaya natin in a way, itong church natin dito magiging gusto. Actually, yung pupuntahan namin na church, 16 years pa lang yung church na yan. Irvine. Pero grabe yung kanilang love kay Lord. Hindi dahil sa kanilang love kay Pastor Chin, but because naintindihan, naranasan nila yung love kay Lord, kaya yung faith na mayroon sila. At the same time, kung pag-usapan lang natin ang sacrifice, sila yung pwede kong mai-recommend na pwede niyo pong tanawin. Sipin niyo po yung pumunta dito mag-asawa si Jane and John. Doon po ako in-house nung kami dumating doon ng 2016 sa bahay nila. Yung kwarto ng kanilang anak na lalaki, si dalawang babae, yung kanilang isang lalaki. Doon po ako yun ang pinaka-room ko muna. Doon malaki naman yung bahay nila, pero yung ginamit ko po yun. Grabe yung sacrifice, napaka-busy kasi meron pong restaurant po yung mag-asawa na iniwan po nila para sila ipadala sa Jeju Island, sa Korea para mag-mission. Wala silang kaabog-abog. Iniwan po nila yun. Of course, yung kanilang anak na nangangasiwa po muna sa restaurant. So hoping na makakain kami ulit. Dahil only wings, pizza, Korean pizza, sarap. At to make this story short, kapag sinabi ni Pastor Shin, mag-mission tayo sa Pilipinas, at itong ginagawang PJL, every year, may 2 beses na pupunta sila dito. Marami sa kanila, sarili nilang gastos yung pamasahe at yung registration. Naalala ko na nabanggit din ni Tony John, one time yung kanilang wedding ring mag-asawa, sinanla nila. Kasi kulang sila ng fund para pamasahe. Sinanla yung wedding ring. At iba may mga iba doon, iba't iba. Yung isa pa ako, medyo hindi na nakakarating. Siya yung nagkukolekta ng mga basura sa church ng Irvine, yung income. Binibenta po niya yun at iniipon-ipon niya. Yun naman po yung head ng setup kasi medyo may edad na rin ngayon. Naikikwento po niya yun. At na-observe din namin nung punta ko noong 2016, yun din po yung kanyang ginagawa. Yung mga basura ng church kasi every week, meron silang gawain, tapos Sunday service, may kainan sila. So mga cooking can, at iba't iba pang mga pwedeng mapagkakitaan sa basura. Iniipon po niya yun, tapos binibenta. Pagdating ng PJL at pwede na mag-enlist, mag-i-enlist na po siya. Ito ang registration ko. At alam niyo po, galing sa pinagbentahan ng basura. Ano pinapakita natin ngayon dito? Mayroong quality dapat itong church natin na dapat po natin ipaalam. Though of course, malalaman din naman yan kung mayroong observe. I think observation ng mag-asawang Tony John, yung worship time natin. Kasi sila din mismo doon sa kanilang karanasan dahil bagong church lang po yun. Sina-church lang doon sa Jeju. Napuntahan din po namin yun noong 2018. Actually, naghahanap sana nga ng Pilipino pastor, si Pastor Shin at that time, doon sa mga pumuntang kasama namin pastor. Dahil ginagawa pa lang, nag-encourage siya na may mga pastor na Pilipino kasi may mga ilang Pilipino OFW sa Jeju Island din. At actually nga yung kababayan ni Mrs. na napangasawa ng Koreano, na-meet din namin doon. So, doon hindi niya nakita yung church dahil malapit sa airport ata. Sa beach namin din, doon kami tumuloy. So, at
talagang pero dahil wala siguro talagang nag-hit doon sa call, so yung mga galing ng Irvine, California mismo, ang ipapadala ni Pastor Jim. So, ganun po. Ang sa akin, ang panalangin ko po, na habang sinisiris natin itong book, makita natin yung mayroong katangian ng mga taga-Colossian Church, yung faith, yung love, at yung bunga nito ay nakita natin na ipaalam. Sinabi doon sa buong daigdig, binanggit, nalaman ang quality, katangian ng mga taga-Colossian Church. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat si Kristo'y naging sapat sa amin para masabi namin na kami talaga ay totoong nagkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan na ngayon po ay nakaangkla yung pananampalataya namin hindi sa feelings, hindi sa works, hindi sa religion, hindi sa group, but in Christ. But at the same time, yung love na talaga naman pong dapat resulta nito ng aming pagmamahal sa iyo, ang siya rin maipamalas o kaya maibahagi sa ibang kapatiran. Yung pagtanggap na kahit may mga pagkakataong nagkakamali yung bawat isa, but still, yung pag-ibig ay hindi dapat nawawala, hindi nababawasan. Dahil yung love din na yun ang gagaling sa iyo, na siya umiiral sa amin. Bagamat hindi namin siyempre rin ikukundihin na mali, ay dapat ipagpatuloy, kundi turuan din ng kapatid na mahalin siya kahit magkakamali, pero sabihan din na hindi kami natutuwa dahil ayaw ng Lord na ganong uling buhay. But even today, Father, I pray that may this church once again rise up to what you have called before. A church that is yung faith marahil, ang siyang foundation nito ay si Kristo, at yung love na siyang iiral, na siyang pwede pang maging dahilan para yung pag-abot namin sa ibang mga tao, either kaibigan, kasama sa opisina, o mga estudyante kaklase, o mga kamag-anak, or even the neighbors that need to reach out about sharing Christ, the true Christ and the love of Christ will be manifested in us. Thank you, Lord, for your grace that always abounds, and that grace also will always give us the opportunity to walk in faith and to live by faith. And at the same time, that kind of grace will see us through, Lord. Ibig sabihin, maglalahad sa amin yung biyaya na yan sa buhay na pwede kami magtagumpay sa anumang kalagayan ng buhay. Salamat po. Dakilain na yung pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. So, nagmamahal ko sa ating lahat. Tayo po ay nasa offering part po ng ating service. Meron po tayo dalawang box dito. Isa po para sa mission trip ni Pastor para sa US. And yung isa para sa ating tithes and offering. So, bago po yan, meron po akong maliit na kwento lang. Ito ay hindi naman yung mahaba. So, meron isang lalaki daw na naglalakad. And medyo gabi na. Hinold up. Tapos, nung hinold up siya, naglaban siya. So, ang ginawa ng hold upper, binaril siya. Binaril siya sa ulo. Tumayo pa.